Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, another reading na naman tayo today for the collectives, no? So, let's see anong sitwasyon meron ka sa inyo, no, mga collectives natin, no, right? So, tignan natin anong message for you, no? Anong sitwasyon meron sa mga collectives natin right now, no? So, no, let's see anong sitwasyon meron sa ating mga collectives right now. So, kuha tayo ng 2 cards for you, collective, no? Tignan natin anong sitwasyon, no? So, anong magiging message for you, collective ni universe, right? So, kuha tayo ng 2 cards for you, collective message ni universe, no? Regarding your situation, right? No? So, kuha tayo ng 2 cards. 2 cards for collective. So, let's see. So, you have this every day do something that will lead you closer to God, no? So, napakaganda ng message na to, no? Mga collective, no? So, what else? So, keeping a lot to myself because it is hard to find someone who understands, no? So, tingnan natin, no? So, no, magkaiba siya, no? So, but then, kumbaga ay may connection pa rin with God, no? So, let's see, no, dito sa una natin, no? So, every day, do something that will lead you closer to God, no? So, ang message dito for you collective is, no, literally, no? So, kumbaga ay sinasabi talaga rito na ay gumawa tayo ng at least, no, ng kahit anong bagay, no, ano man itong action ng mga ginagawa natin na lalong magiging way para maging close tayo kay God. Ano ba 'yun? Ano ba yung mga do's o mga dapat na ginagawa, no, or something na ginagawa para mas maging close tayo kay God, no? Simple lang naman yan, every day is, of course, no, do good to others, right? No? So, kumbaga ay maging positive lang din tayo sa ating paligid, right? No? Kumbaga, mahirap, no? Even ako ay, ang hirap din maging positive lagi, no? But then, ang alam nyo, kung hindi kasi natin may iwasan yung magkaroon ng negative thoughts, right? No? Sometimes or most of the time, no? Lalo na kapag nagkakaroon tayo ng mga sudden na or biglaan na mga pangyayari na ganap, no? Something like that, bigla tayong umiinit ang ulo natin, di ba? So, hindi natin naiiwasan, nagiging negative agad tayo, right? No? But then, once na kapag kaalam nyo yun, na kapag sigad yung nasa puso ninyo, no? Kapag nakakaisip kayo ng negative or nakakagawa kayo ng negative, agad nagsiship no? Kasi naiisip nyo agad, sorry po God, no? Parang makakapagsalita ka agad ng ganun, no? Something like that ng mga collectives natin, right? So, kumbaga, it's a way, no? Kumbaga, parang dun pa lang makikita mo na how close you are to God, right? No? Kasi every negativity na nagagawa natin, agad-agad siniship natin into positive, right? No? By means of naalala agad natin si God, right? No, after nang magawa tayong negativity, right? No, so it's also a way, no, para maging close, no, and from that, no, nakikita yun ni God, no, kasi nga lalo na kapag lagi nating nasasabi, konting pagkakamali lang nagawa natin, agad-agad nanghihingi tayo ng sorry, patawarin mo kami God, patawarin mo ako God, nakapagsalita ako ng ganito, mga something like that, no? Even though akala lang natin napakaliit na bagay lang, but then it's a way, no? Maisip lang natin si God, no? It's a way para maging closer tayo kay God, no? 'Di ba? And of course, no,
yung makaisip tayo ng magagandang bagay sa kapwa natin. Meaning, ano na rin yun no? It's a way na para maging close din tayo kay God, right? Basta everything na good deed na ginagawa natin every day, no? It's a way to be for us to lead you, no? Or to lead us closer to God, right? No? Even though na parang hindi natin intention gawin yun, but then yung will na natin, yung inner self natin yung gumagawa nun because we are closer to God, right? No, again, no, yung inner self kasi natin mismo yung nagtuturo sa atin, right? No, if we are this na positive lagi, no, even though nasabi ko nga nakakagawa tayo ng negative and then siniship agad natin into positive, right? Kasi si God nandito na sa puso natin eh. Nandito na sa atin, no? Within ourselves, right? Within our inner self, no? Si God na yung mismong hinahayaan natin mag-control, no? Kumaga parang sinurrender natin kay God everything what's inside of us and outside of us, no? That is how you can be so closer to God, no? Kapag talagang lahat-lahat isinusurrender mo kay God, right? Without hesitation, di ba? Yung talagang, kumaga, you have faith, no? Whatever it is na ahead of you, you are this na parang just being optimistic, no? Mga goddess, no? So, mga collective, right? No? Kahit you are stepping into the unknown, no? Something like that, no? Because ang future, di naman natin talaga nalalaman yan eh. But then, if you are this na, hindi pa naman nangyayari yung future, nagpapasalamat ka na, ganito, ganyan, right? Right? No, yung kumbaga, hindi pa man nangyayari yung future, pinagpapasalamat na natin, right? And it's also a way for us to lead closer to God. No? So, kumbaga, lahat na lang nagpapasalamat na tayo, hindi pa man nangyayari, right? No? So, nakikita kasi yun ni God. Kumbaga, kasi nga si God is in our inner self na, no? Hinayaan na natin si God i-control tayo. That's why, kahit nasabihin mong, yes, human being din tayo, we are just human being, right? Na nakakagawa pa rin ng kasalanan. Hindi naman kailangan maging banal tayo para lang maging closer kay God, eh. 'Di ba? And of course, hindi porket banal ka is you are closer to God. Marami ding, sorry but then banal outside pinapakita, but then ang totoo inside hindi naman, right? Marami ring ganyan. It's just a mask, no, a facade, no, nagpapanggap, no. Marami ring ganyan, 'di ba? For some of you, right? No, so if you are may makilala kayong ganyan, 'di ba? So and then hindi naman natin din sinasabi na kapag ka makasalanan ka na, nakagawa ka na ng mga maraming masasamang bagay, hindi ka na pwedeng maging closer to God. No, lahat tayo pwede. Ano man gender natin, ano mang status natin sa buhay, estado natin sa buhay, mahirap, mayaman, drug addict ka man, you have addictions, whatever, sex addiction, even narcissistic, right? No? But then, 'di ba? Sinasabi natin ng mga narcissistic is a person na talagang hindi na nagbabago. But then, sabi ko nga like ko nga sinasabi, no, ang pagbabago ng isang tao is hindi natin kailangan yan ipagdasal. Right? Bakit? Kasi nasa tao yan. Nasa sa kanya yan. If that person is willing to change, then it will happen, right? We don't need to pray for that person to change, no? Sa kanya mismo manggagaling yung pagbabago, hindi dahil hiniling ng ibang tao, no? It's kumbaga kusa yun na magbabago para sa sarili niya, no? Hindi yung kailangan pipilitin mo. Kasi once na pinilit mo ang isang tao nang hindi naman willing, hindi yun mangyayari, right? Eventually, umpisa magbabago akala mo, but then babalik at babalik kung sino talaga siya, right? No, so
kailangan kasi rito, ang pagbabago kasi, no, kailangan ay may maintindihan siyang may mali siyang nagagawa. Right? Kasi yung iba dito na matitigas ulo na hindi nagbabago kasi isip nila wala silang pagkakamaling nagagawa. That's why hindi sila nagbabago sa sarili nila. At malalaman lang nila lahat-lahat na mali sila kapag mismo sila na yung nasasaktan, sila na yung nakaka-receive nung kanilang ginawa maybe sa kapwa and of course sa kanilang sarili. No? Kapag nararamdaman na nila mismo yung result ng kanilang mga ginawa, no? Something like that. And that's the time na maybe ay may isip nilang magbago, no? But then kapag nag-e-enjoy pa rin sila, hindi yun magbabago, no? Something like that. So, kumbaga dito sinasabi ko ay kapag ka talagang yun nga gusto mong magbago, gusto mong itama lahat ng ipagkakamali nyo, it's also a way for you to lead you closer to God, no? Whatever good deeds, pagbabago, confession, yun mga ganyang bagay, 'di ba? Yung humihingi ka ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan, it's also a way to be closer to God, right? 'Di ba? And of course, 'di ba? Kumbaga you are just being open, no? Sa lahat ng positivity, sa lahat ng mga, and of course, you're not afraid to face the truth, to face the reality, to face the mistakes that you have done, no? You are just being accountable, no, sa mga nagawa mong kasalanan. And it's also a way for you to be more closer to God, no? Kapag ina-accept mo lahat-lahat ng mistakes mo sa buhay, right? Lahat ng nagawa mong kasalanan, no? So, tinatanggap mo kasi si God sa puso mo, eh. That's why tinatransform ka ni God, 'di ba? Tinatransform tayo ni God. Once na inaccept natin si God sa ating puso, sinurrender natin lahat sa Kanya, and hinayaan nating i-control niya tayo, right? It's a way, no, na pag pumasok na sa atin si God, no, so nagiging mas closer tayo kay God, no. Kumbaga, every moves natin, every action na gagawin natin, lagi mong maiisip si God, right? No, so, kahit na sabihin mong nakagawa ka ng kasalanan, sabi ko nga, siniship mo agad, naghingi ka ng patawad agad, right? No, so, kumbaga, ayun na yun eh. Kumbaga, ayun na yung sinasabi na you are now closer to God, no? 'Di ba? Dahil sa mga ginawa mo, hinarap mo lahat ng pagkakamali mo, and then sinurrender mo na lahat, hinayaan mo si God pumasok sa'yo, and now, closer, you are now within, God is within you na, no? Di ba? That's how close you are kay God, di ba? Something like, di ba, ang sarap ng pakiramdam na kapag alam mong si God na yung nagkokontrol sa sarili mo, sa buhay mo. No, believe in me, no, mga goddess ko, collectives, right? No, so, once naramdaman yun na ang sarap ng feeling, even though na you are surrounded by negative people, problems, no? Once na si God talaga ay nasa sayo na, within yourself, within, sinagawa mo na si God na yung inner self mo, napakagaan, no? Kumbaga, kahit na magalit ka man, alam mo sa sarili mo na, kumbaga, masakit man may mangyari pa ring masakit, dadaan ka pa rin sa pagsubok. You are ready, no? And sabi ko nga, you are ready to face anything, no? To face whatever is ahead, no? Kahit ano pa yan, no? Binibigyan ka ng strength ni God, no? Something like that, no? So, maganda, 'di ba? Napakaganda na kapag tayo ay naging closer kay God, at lalo na kapag si God ay
within ourselves na, no? Siya na yung inner self natin, no? So, yung wisdom ni God talagang lagi yan pumapasok sa isip. Kumbaga, umiikot na siya, no? Kumbaga, ang hirap i-explain, no? But then, alam niyo yung pakiramdam, no? Alam niyo mga goddess, no? While I'm explaining, while I'm speaking right now, no? Para akong iba yung pakiramdam ko, tumatayo lahat ng balahibo ko, right? No? So, ang sarap ng feeling, no? Something like that, no? So, what else, no? But hindi, again, no? Sinasabi ko, you don't have to be, banal, no? Na parang wala ka ng kasalanang magagawa. Hindi. Kapag kailangan pa rin nating magalit, kailangan nating magalit. Ilabas niyo yung emotions niyo, right? Just be yourself, no? Hindi porket sinabi natin na si God pinapasok natin, hindi na tayo magagalit. Be yourself. Ayun ang gusto ni God. Be yourself. Huwag kang mag-pretend ng kung sino ka, na ganito ka. Just be yourself, no? Ayun ang gusto ni God, right? No? So, yeah. And then the other one naman is, eto nga, no? Keeping a lot to myself, no? So, because it is hard to find someone who understands, right? No, so yan, no, for some of you, no, mga collectives, no, lalo na kapag you are this na, 'di ba? Katulad ko before na kapag nakakakita ako ng mga nagbo-worship, no, telling wisdoms, no, telling stories of Jesus Christ, no, 'di ba? Yung umaakyat sa mga bus, 'di ba, pinagtatawanan mostly 'yan, no? So ako bata pa ako na parang nilalayuan ko pa 'yan, right? No? But then kumbaga ngayon naiintindihan ko sila, no? For some of you, maybe some of them ay nagkaroon ng spiritual awakening, nagkaroon ng calling sa kanilang sarili, right? Ang hirap kapag dumadaan ka sa ganun, collective. Believe me, no, ang hirap, lalo na kapag alam mong wala kang masabihan ng, yung alam mong walang makakaintindi sa'yo, that's why sinasarili mo na lang yung pinagdadaanan mo. Kasi alam niyo yung spiritual awakening, yeah? Kapag sinabing spiritual awakening, hindi madali yun. Lahat ng pain mararanasan nyo. Lahat ng sakit, lahat ng hirap mararanasan nyo kapag you are in a journey of spiritual awakening, right? No, kasi iba yung alam mo yung parang yung halos lahat mawawala sa iyo, halos lahat bigla na lang suddenly na akala mo masaya, yung pala it's all a fake. Yung ganun na dun ka masasaktan kasi yung akala mong magandang environment na kinalakihan mo, magandang partnership that you had, no? Yun pala, it's all an illusion, no? Mahirap i-explain mga collective, no, goddess ko, no? But then, it is the truth, no? Once you are in a journey of spiritual awakening, no? So, it's really, it's not an easy journey, no? But then, for me, it's a fulfilling journey, no? It's the kumbaga, pinakamagandang nangyari, o pinakamagandang journey ng buhay once you are in spiritual awakening, no? So, marami kang madidiscover, no? Talagang mapupush ka to see what is the reality of this world, no? Something like that. So kumbaga dito sinasabi nga ay sample ko lang naman yun na if you are in a spiritual awakening, kasi karamihan hindi naiintindihan yan, no? Hindi nila alam, or hindi nila maintindihan literally talaga yung pinagdadaanan nyo, no? Something like that, mga collectives, right? No? So kumbaga, kaya karamihan ay itinatago na lang sa kanilang sarili yung mga pinagdadaanan nila, no? So, I hope na sana someday, no, some of you na
magkaroon din ng understanding, no, within the, alam niyo na yung spiritual, no, something like that. Not necessarily na kailangan ay spiritual na tao talaga kayo, no. Magkaroon lang kayo ng knowledge, no, something like that. Para, if ever na you have member of family na, family members of yours, no, or a friend, no, na dumadaan sa ganyan, na sinasabi niya, I'm in a spiritual awakening right now, no, you can, hindi mo sila tatalikuran, no, instead, pakinggan mo sila kapag nagsasalita sila, because kailangan nila ng someone na makakarinig ng sinasabi nila, kasi ang hirap din kapag kaya yung karamihan sa nagaganyan, napakatatag na nila, no? Once na natapos, nasisimulan nila yung journey na yan. Hindi yan madali, and of course, hindi yun mabilis. Napakahabang proseso niyan. Talagang literal na, kasi God ay hinahasa niya yung tao na yun, no? Lahat ng pain mararamdaman niya, no, ng tao na yan. And then, eventually, no, after all of those pains na nalagpasan niya, total rebirth talaga, no. Kumbaga, talagang ito yung way ni God para yung tao na yun ay mabuhay muli. Kumbaga ay iwanan yung old and to begin the new cycle of his or her life, no? Bagong simula talaga, totally, no? So, ilalabas mo lahat ng pain from the start na nabuhay ka sa mundo. So, ang hirap. Mahirap i-explain, but then, it's a fulfilling, no? So, napaka-overwhelming din kapag you are in a spiritual journey, no? So, believe me in that, no, mga collectives, no? So, yeah, no? So, ayun lang naman yung masasabi ko rito, no? So, kumbaga ay more on, kumbaga, number one talagang pinaka message dito is for us to connect with God, to be closer to God, and if ever, surrender everything and let God go inside of your heart, be your inner self, right? And you can feel God's embrace, God's grace, no, every day sa buhay niyo, no? So napakaganda ng pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam na everyday alam mong si God nandiyan, na siya na yung inner self mo, na hinayaan mo na si God i-control ka. And of course, no, once si God na you have this strong faith kay God, trust in Him, no? Hindi ka niya pababayaan, no? So, yeah, that's it for you, mga collective ko, mga goddess ko. So, ayun lang naman ang message for you ni universe ng ating God, no? Whatever na man religion ninyo, no? Wala tayong religion dito, no? So, kumbaga, this is spirituality, no, sa atin, no? Kapag we are into tarot readings, no? So, spiritual energy, frequencies ang ating binabasa rito, right? Ang ating tinatalakay rito. So, there is no religion here. But then, meron tayong iisang paniniwala, right? No? Si God, and whatever, kung ano man yung tinatawag nyo kay God, ano man religion nyo, right? No? So, nagkakaisa tayo kapag nanonood tayo. 'Di ba? Tignan nyo, 'di ba? Iba-iba tayo ng religion, right? But then, nagkakaisa tayo, nanonood tayo ng mga tarot readings, right? Because, iisa lang naman yung source natin, right? No? So, iisa lang. So, lahat tayo, iisa lang din yung pinaniniwalaan natin. So, sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng unity, right? No? So, nagkakaisa tayo. So, sana sa lahat din ng bagay, nagkakaisa tayo, kahit na magkakaiba man tayo, right? Para mas maganda yung takbo ng mundo. 'Di ba, mga collective? So, yeah, basta maniwala lang kayo palagi sa inyong source, sa ating source, right? No? Hindi niya tayo pababayaan. And sana magkaroon tayo ng mga pagkakaisa, no? Magkakaiba man tayo ng religion, ng lahi, whatever. 'Di ba? Still, iisa lang yung pinanggalingan natin. Iisa lang din yung pinaniniwalaan natin. So, why not magkaroon tayo ng pagkakaisa mismo sa bawat isa, no?
So yeah, that's it for you mga collectives ko, goddess. So that's the message for you. So I hope na meron kayong nakuwang messages here, no, from the universe, no, from our source, no, kay God. So yeah, and I'm happy for you mga collectives, no, for always I'm super appreciated ko kayo na palagi kayong nanonood sa aking mga readings, right? No? So, thank you. And for also, for those na hindi nag-i-skip ng ads natin, no? Super thanks talaga sa inyo, no? Maraming salamat. And also, God bless you all, mga collectives ko, no? Mga goddess ko. So, palagi lang kayo magdadasal, and for sure, God is always with you, no? So, yeah, that's it. Thank you for watching, collectives.